Brian, gaya ng sinabi ko kanina, Brian, at ito ipagpamanhin mo, hindi ka pa handa sa ngayon. Kaya nga't sana sa isip mo, totoo sa damdamin mo, na meron ka nga rin nais patunayan. Karapat dapat kang maging katipan ng mga o ng babaeng si Mary Rose. At ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat bagaman nung una ay meron kang resistance at lagi mong sinasabing mahal na mahal mo na siya, ngunit nakumbinsi kitang pansamantala kung talagang gusto mong may mapatunayan at meron kang nais iayos sa gusot na ito ay magko-cool off din muna kayo ni Mary Rose. So sana pagkatapos o bago matapos ang siyong ito, makita ko na si Mary Rose ihatid mo sa panig ng puti bilang tanda na sa pansamantala ay pinapalaya mo siya. So sana sa kalagayan ninyong dalawa, bigyan nyo rin ng puwang ang inyong relasyon. Bata pa kayo, huwag kayong magmadali. Isang edad 20, isang edad 19, hindi pa angkop upang seryosohin ang mga bagay na kinalalagyan nyo sa ngayon. Kundi, mas maganda isipin nyo ang mga pang-personal ninyong adhikain. Katulad ng paghahanap buhay, kung gusto mo maghanap buhay, Brian, upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan o kaya ay pag-aaral, gayon din sa kalagayan ni Mary Rose. So sana maging tapat kayo sa ating naging pinag-usapan kanina. Yun lamang. Sorry po. Sorry, Joan. Sorry po. Okay, Chang, siguro sa pangyayaring naganap, siguro mas maigi na explain ko sa inyo yung time elements na masyadong nadidiscuss kanina na hindi nalalaman na ating mga kabataan. Pag sinabi niyong space or cool off, yun ay period na mag-iisip nga kayo, sabi nga ni Chang. Ilang araw ba yung tamang sinasabi ng pag-iisip? Karaniwan, ang cooling off period ay 30 days. Dahil kasi sa unang linggo, nag-iisip kayo na mamimiss nyo isa't isa. Pangalawang linggo, iisipin nyo na karapat dapat ba talaga siya sa akin? Magkakabalikan kami ganito, and then eventually ano ba ang dapat kong gawin kung hindi siya karapat dapat sa akin. So pag nagkita kayo, doon kayo magsasabi na eto na ang ating desisyon kung magkakabalikan tayo o hindi. Tapos dahil sa kadahilanan na si Joanne at Mary Rose ay magpinsan, meron din tayong time frame kung kailan mo dapat ligawan yung isa. Ano yung time frame na yun? Yun yung tinatawag nating 3-month period or 90 days period na gap bago mo ligawan ng isa. So pagdating ng ika-siyam na linggo, parang iisipin mo, kaya ko na ba? Or kaya na ba nung iniwanan ko na makamove on siya? Pero kung alam mong galit na galit sa'yo, give more space na, ay hindi, naku, hindi ko pa pala pwedeng ligawan pa tong si Mary Rose. Once na okay na, pwede kang gumawa ng paraan na ang move mo, ito mismong nanay ni Joanne ang sasabihan mo. Una, hindi lang siya respeto, kung hindi yung pagiging nandun yung sense of propriety, ibig sabihin may pagkadelikadesa rin. Ang dapat, hindi yung delikadesa sa mga kababaihan lang. Nandun din yun sa mga kalalakihan dahil nire-respeto mo ang mga emosyon ng mga taong ito. Yun lang po. Joanne, mahal ka ng Diyos. Binigyan ka ng buhay dahil mahal ka niya. At kinasangkapan ng iyong ina, nabigyan ka ng buhay. At hindi lang buhay, dahil ang buhay at ang pagmamahal ay magkapatid yon. Hindi po sila magkakahiwalay. Kaya nang bigyan ka ng buhay ng Diyos, ibinigay rin niya ang iyong ina upang mahalin ka. Diba? Sana naman ay yung pagmamahal na binibigay sa iyo ng ating Panginoon at ang iyong ina
ay huwag mong sayangin sa pamamagitan ng pagtangka ng pagpapakamatay. Ha? Sinasabi sa aklat na Hiob na ang tao po ay may hangganan. At ang hangganan na binibigay ng Diyos ay siya lamang ang may karapatan. So kung gagawin mo ang araw na ikaw ay magpapakamatay, sumusuway ka sa kalooban ng Diyos na mayroon kang araw, tinadhana ng Diyos kung kailan ka haharap sa Kanya face to face. Kaya dapat ay hintayin mo na lang ang araw na iyon na kung saan ang Panginoon ay tatawagin ka na. Pero ngayon, enjoy life. Ha? Hindi lamang si Brian ang lalaki. Mayroon pa dyan, tingin ka sa likod, tingin ka doon. Napakaraming lalaki, pero unahin mo muna ang iyong pag-aaral. At sana naman, suportahan mo, Edgardo, itong kapatid mo. Batang-bata pa siya. At siya ang pinaka-bunsong babae. Kaya, 11 sila. At siya ang bunsong babae. Kaya pinaka-ingat-ingatan niya para pang perlas na ano. Kaya ngayon, naibalik na sa iyo. Sana naman ingatan mo at suportahan nyo. Buo pa ang pamilya nyo. Sana naman ito ang panahon na sinasabing espasyo na siya rin ay magabayan. Salamat po. Thank you very much sa ating pong trio tagapayo sa mga mensaheng binigay nila sa ating bisita ngayong umaga. Sinabi mo sa trio, ibabalik mo doon si Mary Rose at binalik mo nga. Kaya mong magpakalalaki sa desisyon mong yan. Kayang-kaya po. Bakit naging gano'n ang desisyon mo? Para panindigan ko po sa kanila na hindi ko kayang lokohin. Hindi ko kayang lokohin yung kapatid ni Edgardo. Siguro ang unang pa dito ay ang matuto kang humingi ng tawad sa mga taong nasaktan mo at nakapagsalita ka ng hindi maganda sa kanila. Ate Annalisa, sana po mapatawad niyo po ako sa ginawa ko. Sana patawarin na rin po ako nung anak niyo si Joanne. Saka din po yung pamangkin niyo si Edgardo. Pinagsisisihan ko po lahat ng kasalanan ko. Nirespeto namin ang desisyon mo, Joanne, na hindi ka pa handang patawarin si Brian sa ginawa niya. It will take time. At sana lang din dumating yung panahon na yon kasi para maging madali na rin para sa iyo ang makapag-move on. Mary Rose? Brian? Anong mangyayari sa inyong dalawa? Lalayo po muna ako sa kanya. Ayusin ko po yung buhay ko. Unang-una po, ayusin ko po yung problema ko po sa tita niya at sa pinsan niya. Ano yung problema na yun? Yung ginawa ko pong panloloko po sa pinsan niya. Ayun. Number 1 ko pong gagawin yun. Unang-una ko pong gagawin yun. So, Mary Rose, maghihiwalay muna kayo pansamantala. Wala po. Ha? Opo, maghiwalay po kami. Muna. Anong natutunan mo sa mga sinabi sa'yo ng trio tagapayo? Na ano, dun nga sa kanya, maloloko niya, baka maloko rin daw niya po. At yung pagpapahalaga at respetong dapat na ibinibigay sa iyong pinsan na kung alam mong ito ay karelasyon na niya, hindi mo na dapat pang i-text o magpakita ng motibo o kung ano paman. Kasi inaasahang magpinsan kayo, magkadugo kayo, so may respeto, hindi ba? Yun yung sinabi ni Doktora. So sana naging maliwanag ito sa inyong lahat. At sana nga po, Aling Annalisa, ay nakatulong kami kay Joanne. At kung sakali man pong magkaroon kayo ulit ng problema, ay pwede naman po kayo makipag-ugnayan po sa amin para makausap ni Doktora si Joanne nang sa ganun ay mas maliwanagan. At sana din, Joanne, maisip mo na
Hindi iyo ang buhay mo na yan. Sabi nga ni Father, tanging ang Diyos lang ang may karapatan at nakakaalam kung kailan niya dapat uling kunin yan sa atin. So sana, matutunan mo ring respetuhin ang buhay mo. Maraming salamat po sa inyo at sana nga nakatulong ang aming programa kahit paano. Amina na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Marami pong aral na naman tayong natutunan. Dumarating po sa buhay pag-ibig ang iyakan, awayan at hiwalayan. Pero kailanman ay walang sapat na dahilan para tapusin ang sariling buhay dahil tayo ay nasaktan. Napakasarap pong mabuhay sa kabila ng mga paghihirap at kalungkutan. Sabi nga nila, life is beautiful mga kapatid. At napakaraming dahilan para tayo ay maging masaya. Ika nga, sa bawat pahinang natatapos, tsak na meron namang bagong kwentong aabangan. Kaya naman, tuloy-tuloy lang po ang pakikipagsapalaran natin sa buhay. Dahil kapag sumuko ka, sino ba ang talo? Hindi ba ikaw? Pero kapag hinarap mo ito, malaki ang tsansa mong manalo at maging maligaya. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, huwag kang umiyak dahil natapos na ang isang relasyon. Ngumiti ka dahil minsan sa buhay mo, ito ay nangyari. Maraming salamat po, mga kapatid, sa pagsama niyo pa rin sa amin araw-araw. At salamat din kay Hans Mortel, ang aking co-host. Dance Squad! Thank you din B1 at B2. Sa ating mahal na trio, Tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera. Sa ating mga bisita na nagbahagi ng kanilang kwento, salamat din po at sa lahat ng mga nakatutok sa atin araw-araw sa Calgary, Canada. Alam ko maraming nanonood din sa atin dyan. Salamat po sa inyo ng marami. Ako po ulit ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang amin na nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, Ikaw lang ang nakapagpaiyak sa akin habang tumatawa. Manong Sikyo sa iba na kagwardya. Gwapo po ba? Para sa akin, Matangkad, maliit, pogi, maitim, maputi. hindi naman siya matangkad. Correct! Parang tamtak. Ang bunga inuwi pa kay Mrs. Baog kasi. Malinis ang konsensya ko, hindi katulad sa'yo. Mahal niyo naman po si Totoy. Opo, tulungkot ako sa bata. Anak, ang hinihira mo o yung asawa ko? Paano kung isang kakaibang babae pa ang sumulpot? Please lang yun. Inututok ko na, I love you too. Ganon din ako. Honest, you love him? 50-50. Pagkakaisahan ba nila ang legal wife? Huwag nang habulin. Batuta ang ipamamana. Aba! Laba tayo! So friends kayo. Facebook na kaming dalawa.